May 1,000 pesos ka ba? Dahil good news, pwede mo na yang ipang-invest. Hindi mo na kailangan ng malaking kapital para makapag-start sa Unit Investment Trust Fund o UITF. Kahit beginner ka, may paraan para palaguin ang pera mo ng madali at abot kaya. Sa video na ito, step by step mong matututunan kung paano pumili ng tamang fund at magsimula ng hindi kinakailangan mag-aral lang todo. Pagkatapos ng video na ito, makakapag-invest ka na kaagad gamit lang ang cellphone mo. Ano ang UITF? Ang Unit Investment Trust Fund o UITF, sa madaling salita, ito yung investment for busy people. Ganito kasi yan. Imbis na ikaw ang mag-iisip kung anong kumpanya ang magandang bilhin sa stock market, ibibigay mo na lang yung 1,000 pesos mo sa bangko. Isasama nila yan sa pera ng iba pang investor para maging isang malaking pondo. Dito may professional fund manager na magdedesisyon kung saan ilalagay ang naipong pera. Kaya sakto ito kung gusto mo mag-invest pero wala ka ng oras mag-monitor ng charts o mag-aral ng fundamental analysis. At malamang naiisip mo, ano nga ba ang pinagkaiba ng Unit Investment Trust Fund sa Mutual Fund? Simple lang, pareho silang pooled fund, pero ang kaibahan lang kung sino ang nagmamanage. Sa Mutual Fund, investment companies ang nag-aalaga. Sa Unit Investment Trust Fund naman, mga bangko ang nag-o-offer at nagmamanage. Ano ang investment platform na pwedeng magsimula kahit 1,000 pesos? Ito ay ang Dragonfy. Siyempre, bago ka mag-invest, gusto mo munang siguraduhin kung legit ba itong platform na to. Ang mga co-founder ng Dragonfy ay sina Tony Tan Caktiong, founder ng Jollibee, at Edgar Injapsia II, founder ng Inasal at Double Dragon. Kasama rin si John Carlo Lim, CEO ng Dragonfy Securities. Isa sa mga rason kung bakit napili ko mag-start ng investing dito sa platform nila dahil may tiwala ako sa track record ng mga co-founder. Hindi lang sila basta kilalang negosyante, napatunayan na nila na kaya nila magtayo ng negosyo na naging paborito ng maraming Filipino. Saka gusto ko rin yung vision ng Dragonfy na gawing mas accessible ang investing para sa mga Pilipino. Hindi lang para sa may mga malalaking kapital kundi pati sa mga nagsisimula pa lang mag-ipon at mag-invest. Para sa akin, malaking bagay na may platform na madaling gamitin at beginner friendly. Biruin mo 1,000 pesos lang ang minimum. May iba't ibang product din na pwede mong pagpilian. Kung pang retirement naman ang hanap mo, meron din silang pera o personal equity retirement account. Ito ang retirement savings program na suportado ng gobyerno at may kasamang tax benefits. At kung gusto mong tuloy-tuloy ang investment mo, may auto-invest feature ang Dragonfy. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala na baka makalimutan mo kung gusto mong monthly ang investment mo. Ang dali lang, di ba? Kung magsisimula ka pa lang, perfect na first step ang Dragonfy. Ngayon, paano magsimulang mag-invest sa Dragonfy? Step 1. Mag-register ng account. I-download mo lang ang Dragonfy app sa Google Play o Apple Store. Ihanda mo lang ang valid ID, 3 sample signatures, selfie at TIN. Step 2. Magdeposito ng pondo. Kapag may account ka na, pumunta ka sa deposit section. Pwede ka mag-fund gamit ang InstaPay, e-wallet, online bank transfer o Dragonfy Save. Minimum 1,000 pesos lang. Pag confirm mo, lalabas agad ang deposit completed screen. Ang ginawa ko dito, nag-create ako ng Dragonfy Save account powered by CIMB. Kung gusto mong magsimula agad, pwede mong gamitin yung referral code ko. Nasa description ang detalye. Step 3. Mag-explore ng funds. Balik ka sa dashboard, tap mo yung funds tab. Dito mo makikita lahat ng UITF products tulad ng equity, bond, balance fund, at iba pa. Pwede mong i-filter para mas madaling pumili. Ang plano ko ay mag-invest sa global market, kaya equity fund yung pinili ko. Suitability assessment. Bago ka makapag-invest, sasagutin mo muna ang client's suitability assessment. Dito mo malalaman kung conservative, moderate, o aggressive ang risk profile mo. Pagkatapos, ipapakita na ng app kung alin ang bagay sa'yo. Based sa assessment, ang risk profile ko ay moderate. Ibig sabihin, kaya kong tanggapin ang kaunting risk kapalit ng mas mataas na potential returns. Pero gusto ko pa rin ng balance at protection sa investment ko. Step 5. Pumili ng fund. Sa akin ang napili ko ay Manulife Global Clean Energy Equity Feeder Fund
at Manulife Global Technology Equity Feeder Fund. Based sa assessment, moderate ang risk profile ko. Pero yung napili kong equity fund ay technically mas bagay sa aggressive investor. Naiintindihan ko naman yung risk. Pwedeng bumaba ang value ng investment ko anytime. Pero dahil ang plano ko ay 3 to 5 years, okay pa rin sa akin. Ang mindset ko, habang tumatagal, may chance na mas lumaki ang returns. Kaya kahit moderate ang profile ko, pinili ko pa rin ang equity funds dahil tugma ito sa goal ko na mag-invest sa global market. Step 6, mag-place ng order. Kapag ready ka na, tap mo lang yung buy, minimum 1,000 pesos. Lalabas ang indicative unit at net asset value per unit. Pag confirm mo, makikita mo yung status na buy order submitted. Usually 2 to 3 business days bago maging buy order completed. Step 7. Track ang investment. Sa order tab, makikita mo lahat ng active at completed transaction. Dito mo mamamonitor kung paano gumagalaw ang value ng investment mo. At paalala, normal na minsan bumababa ang value ng investment mo. Ang mahalaga, naka long-term mindset ka at nakafocus ka sa goal mo. Benefits at risk. Ano ang kagandahan sa UITF? Ang unang ikinaganda nito, syempre 1,000 pesos lang makakapasok ka na sa iba't ibang funds na mas abot kaya kumpara sa direct stock investing na madalas mas mataas ang kailangang kapital. Pangalawa, diversified agad ang pera mo. Ibig sabihin, hinalo na to sa iba't ibang asset tulad na ng stock, bonds at money market instrument. Mas mababa ang risk dahil hindi lang sa iisang kumpanya nakatali ang investment mo. Pangatlo, may professional fund manager na nag-aalaga. Sila na ang magdedesisyon kung saan ilalagay ang pool fund kaya hindi mo na kailangan mag-monitor ng market araw-araw. Pang-apat, transparent ang proseso. Makikita mo araw-araw ang net asset value per unit o kaya madali mong masusubaybayan kung paano gumagalaw ang value ng investment mo. Panglima, liquid ang UITF. Pwede ka magdagdag o pwede ka mag-redeem ng unit sa banking days. Kaya flexible kung gusto mo mag-adjust ng investment mo. At panghuli, regulated ito, may dagdag na protection para sa mga investor. Kaya mas panatag ka. Mga risk na dapat mong malaman sa UITF. Siyempre, hindi lang puro gain. Una, market volatility. Ibig sabihin, pwedeng tumaas o bumaba ang value ng pera mo. Depende sa galaw ng market. Pangalawa, may management fees na binabawas. Hindi man malaki pero bahagi ito ng cost ng professional fund management. Pangatlo, hindi guaranteed ang return. Wala kasing kasiguraduhan na kikita agad. Kaya dapat malinaw na long-term ang investment mo, hindi quick-rich scheme. Kung ikukumpara sa savings account, mas mataas ang potensyal ng UITF. Pero kung ikukumpara naman sa stock trading, mas simple at mas beginner-friendly siya. Mga tanong ng first-time investors. Pwede bang mawala ang pera ko? Hindi mawawala, pero pwedeng bumaba ang value dahil sa galaw ng market. Pero normal lang naman ito sa investment, kaya dapat handa ka sa ups and down nito. Kailan ko makukuha ang kita? Pwede mong i-redeem anytime. Pero mas maganda kung long-term mindset ka. Mas tumataas ang chance na lumago ang investment kapag hinayaan mong mag-work overtime. Mas okay ba ito kaysa sa savings account? Depende sa goal mo. Savings account ay safe pero mababa ang interest. UITF ay mas risky pero mas mataas ang potential return. Kung gusto mo ng growth, mas bagay ang UITF. Ano ang dapat kong i-check bago pumili ng fund? Unahin mong tingnan ang risk level at historical performance ng fund. Kung conservative ka, mas bagay ang bond o money market funds. Kung handa ka sa mas mataas na risk, pwede kang pumasok sa equity funds. Paano ko malalaman kung tama ang timing ng pag-i-invest? Walang perfect timing. Ang mahalaga ay consistent ka. Mas mainam ang regular na pag-i-invest o yung peso cost averaging kaysa maghintay ng perfect market condition. Pwede ba ako magdagdag anytime? Pwede ka mag-top up ng investment mo. Halimbawa, magsimula ka sa 1,000 pesos. Kung next month may extra kang 3,000 pesos, pwede mong idagdag ang 1,000 pesos sa una mong investment para tuloy-tuloy ang growth nito. Yung natirang 2,000 naman, pwede mong ilagay sa ibang UITF product para mapag-diversify at mabalance ang portfolio mo. Ano ang ibig sabihin ng net asset value per unit? Ang net asset value per unit ay presyo ng bawat unit ng fund. Dito mo makikita kung tumaas o bumaba ang value ng investment mo. May tax ba sa UITF?
Oo, subject sa final withholding tax gains, pero automatic na itong binabawas ng fund, kaya hindi mo na kailangan mag-compute. Ano ang pinaka-common na pagkakamali ng mga beginners? Yung iniisip na mabilisang kita ang UITF. Pang long term ang mindset dito. Kung short term ang plano mo, baka mas bagay sa iyo ang savings o time deposit. At ngayong alam mo na hindi kailangan ng milyon para maging investor, ang pinakamahalagang hakbang sa investing ay hindi kung gaano kalaki ang pera mo, kundi kung kailan ka magsisimula. Sa halagang 1,000 pesos, pwede ka na magumpisa. At para sa iba pang step-by-step guides sa investing, saving, at personal finance, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa KMWLC Studios, at i-share mo na rin para makagawa pa tayo ng mas maraming content na kapaki-pakinabang. Practical investing, malinaw na proseso, yan ang goal natin dito. Kita-kits sa next video.